Eto nga po, mag-happy hour na tayo, baby girl. Ay, naku, sinabi mo pa. Anong gusto mo Para unahin? Gusto mo bang mag-update muna tayo? yung Update kahapon muna na tayo. ating, kasi nangako, tumupad. Yan. Kung ang kanilang kwentong buhay. 2,000 po ang ating naipadala sa kanya kahapon. So today, baby girl, sino ba ito kahapon? Si Kuya Paulo Castillo po ng Bugasong Antique ay 47 years old. Dati po siyang nagtatrabaho sa gobyerno na natigil po sa kanyang pagtatrabaho dahil nga po sa naging aksidente niya. Naikwento niya rin sa ating kahapon na meron siyang kinakasama, nakasambahay, na nagtatrabaho naman po dito sa Maynila. Pero hindi rin siya financially matulungan kasi meron ding anak po itong kanyang kinakasama. Nagtapos po siya ng Business Administration at dati rin pong naging seaman at nanonood siya sa atin 2023 sa 1PH. Nabanggit niya sa atin kung mananalo siya ng 2,000 piso, gusto niyang magsimula ng bigasan para naman daw hindi siya nakaasa no kung kanino lang. Meron talaga siya mapagkukunan ng pangangailangan sa pang-araw-araw. Naalala ko na ikwento din nitong si Paolo kay Manong Ted kahapon, yun nangyari sa kanilang magkakapatid. Hindi ba baby no, 4 sila na tinamaan ng sakit na polio? Yun ang naikwento niya sa ating kahapon. So ngayon po meron siyang padala sa atin na update. Papakita niya po sa atin yung tahanan nila. At yung mga kapatid niya rin po na tulad niya ay PWD. So, ito po mga kapatid, hindi na po namin patatagalin ito. Panoorin niyo po at pakinggan ang update sa atin ni Paulo Castillo mula sa Antique. Good morning po, Sir Ted, Didi Chacha, at sa lahat ng mga Happy Anonymous. Ito po yung kwarto ng bahay ko, aking hinihigaan. Ito po naman sa sala namin. Dito ko po plano lagyan ng pisto ng bigasan na malapit sa bintana. At saka kailangan ko po lang yan ipaayos para maging komportable po ang pinaplano kong bigasan. Ito po naman ang isa kong kapatid na may kapansanan. Naka-wheelchair. Salamat po sa mga Happy Anonymous na tumulong para po sa pinaplano ko pong bigasan para po makatulong sa aking pamilya. At sana po ito ay isang gabay para na maging maayos at matatag na buhay. Kailangan po lang namin ang tiwala at mangalaga sa bawat isa. Kaya maraming salamat po, DJ Chacha, State Bailon, at sa mga Happy Anonymous. God bless po. Si Paulo Castillo, meron siyang kinakasama, kasambahay, pero yung pong kasambahay po ay may anak din doon sa kanya unang karelasyon, kaya po padalaw-dalaw lang po sa kanya, itong kanya pong kinakasama. Ngayon mga kapatid, kausapin natin ulit itong si Paulo. This morning, na taga Antique. Siya po ay, in fairness, bagamat ang kanya pong ama ay nagsasaka paminsan-minsan, pero po pangingisda daw pong kabuhayan, nakapagtapos siya ng Business Administration dahil din po sa kanyang scholarship. Opo, meron siyang polio tapos na-aksidente pa po siya kaya po hindi na siya nakalakad rin po na maayos, no? 4 sila mga kapatid na may polio. Apparently nga po, yung kanilang mga magulang nung panahong yon ay hindi po napabakunahan sila. Opo, kasi bata pa ito 47. 'Di ba, nung hindi nakapagtataka ng mga sinaunang panahon, girl, sa kawalan din po ng sapat na impormasyon, marami ho talaga ang mga sanggol na mga batang Pilipino ang nagkaroon ng polio. Ano yan napakarami. Oo. Pero yun nga po, nung nagkaroon na po ng bakuna nga dito, na unti-unti po nang nababawasan yan. Opo, pero may mga ibang mga lalawigan na hindi inaabot ng tamang impormasyon. Yung iba ho naman, kung ano man pong mga kaugalian nila, kultura nila, naapektuhan din. Pero ito nga po ang ehemplo, 4 sa kanila may polio.
kasi hindi po nabakunahan ng anti-polio vaccine na kailangan po ng mga sanggol. Alright, atin pong kausapin ngayon si Paulo Castillo. Paulo! Good morning po, Sir Ted, Ma'am Lisa, at sa mga Happy Anonymous po. Oo. Ilang kayo nakatira sa bahay na yan na ating napanood na napakasimple lang naman? 4 po kami, saka yung tatay ko po, 5 po kami lahat dito sa bahay Sige. nakatira po. 4 kayo na PWD tsaka yung tatay mo. Opo, Oh, opo. natanong mo ba si tatay kung bakit hindi kayo nabakunahan ng mga panahon na yon? Alam mo, Sir Ted, kasi ako po, medyo may ano na ko noon, medyo alam ko na po mga nangyari dahil po nung time na yun. Kasi tatay ko po, kasi honest, tatay ko po, ano yun, mga hearing impaired po, binigay ko siya eh. Hearing impaired ba? Hindi ko masyado maintindihan ng boses mo kasi medyo basag tapos pakilayo ng kaunti sa telepono. Ano kamo? Sabi ko po, Sir Ted, yung tatay ko po, hindi po masyadong makakausap maayos dahil ano po siya, hearing impaired ba, binigay ko siya. May problema sa Tatay ko may pandinig. hearing impaired. Okay. Yung nanay ko lang ako, nung noong bata pa ko, nung mga grade 6 ako, makausap nanay ko noon, nasabi niya, hindi kami na-immune, na-immunize ng Yun. polio. Oo, hindi kayo. Sabi ng nanay niyo nung buhay pa. Opo. Oo, kasi na- nung grade 6 pa ako, kasi grade 6 ako, naka-vaccine. 6 na ako. Okay. Pero yung mga kapatid mong iba na nabakunahan kaya hindi nagka-polio. Ganun din po, hindi din po. Ano no? Hindi din po sila nabakunahan po. Pati yung mga lahat kayo? Hindi po. Noong time na mga sanggol kami, hindi po. Medyo malaki na kami nung may marami na nangyari na mayroon ng mga polio na vaccine sa barangay namin noon. Pero malaki na kami. Okay, so kayo ay 6 na magkapatid. Yung 2 na sumunod sa inyo, walang polio. Wala po. Bali, yung 2 lalaki is pangalawa sunod sa akin at saka pang-4 namin. Ganun wala po. Okay, sige. So meron kang kapatid na babae na may polio rin. Ito ngayon. Yan po yung sa picture ko, Kuya Ted. Sir Ted, yung Ayun. naka-walker po. Okay, oo nga, Anyway, sige, so ito ang ating buhay ngayon, kaya nga kami nagagalak na makita itong picture ng iyong mga kapatid and then ng inyong tahanan. Kahit na payak ito, nakita namin ng kalinisan, no? Kami nagagalak nga na ikay makilala ng lubos dito, Paulo. Sige, so natanggap mo na ba yung 2,000? Opo, Sir Ted, yung 2,000 po, natanggap po kahapon. Dala po ng staff mo na 2,000. Sa Gcash ko po kahapon. Oh. O yung cash na yun, hindi ko pa na ma-cash out. Kasi wala pa akong napalabas out. Kung maya yun, palabas out ko yun. Pagbili ko po yun ng mga gamit para po sa bigasan po. Okay, sige. So hindi pa nakukuha pero naipadala na ito. Sige. So 2,000 ito, no? Okay. Ang sabi mo, gusto nyo magtayo ng bigasan. Kasi hindi ko lang alam kung diyan ba sa inyo yung mga LGU, barangay mahigpit, kasi pag bigasan, magtitinda ka kumbaga ng commercial rice, no? Kailangan ba ng mga permit diyan, mga lisensya? Pagkakala ko, Sir Ted, ang inyong mga bagay, hindi naman yun sa bahay lang namin. Okay lang yun sa bahay namin, hindi naman yun. Ang ano lang. Hindi ibig sabihin na malaki talaga na pisto. Kasi pag pisto malaki na yun, kailangan permit nun, di ba? Oo, kailangan. Pero kasi sa amin dito, sa mga natulungan namin, gaya doon sa isang island, island town, diyan sa Samar, ultimo lisensya, pinalakad namin. Oo, at nakumpleto nga, awa ng Panginoon, yung kanyang tindahan. Ang taga saan yung set? Yung may sari-sari store na mag-asawa. Samar ba yun? Naitawid natin yung kanilang sari-sari. Anyway, ganito, Paulo, tanongin lang kita diretso meron kang 2,000 piso tinanggap, hindi mo pa nakukuha. Tingin mo magkano kailangan mong puhunan para sa iyong bigasan? Yung sa akin lang, Sir Ted, di naman kasi masyadong kalakihan naman gusto ko. Gusto ko lang kasi na may pang-income ko araw-araw para makatulong din kapatid ko at sa pamilya ko. Siyempre, hindi masyadong kalakihan kasi kung gusto ko talaga yung mga malaki na business talaga na bigasan kasi malaki naman yun. Ika kung mga 20,000, pwede na yun, mga 5 sako, 10 sako na bigas, binabilihin mo, magamit niya. Kaya yung mga pisto ko na yun, sila lang kunti, di ba? Ganun lang po.
Okay, sabi mo kamo 20,000 ang kailangan mo. Opo, opo. Okay, 20,000 kasama na diyan yung pagpapaayos sa pwesto mo. Opo, kaya hindi naman masyadong maayos na. Yung ayos lang ba na hindi sa mababasa, yung komportable lang kami na makagalaw kami na maayos para kami kahit kami na maggawa noon, di ba? Sige, magkwenta tayo magkwenta rito ha. Paolo ha, kasi ang 20,000 hindi napupulot yan ha. Hindi. Opo, alam ko po yung hindi madaling, alam ko po yung hindi madaling kitain yan ha. Una. Okay. alam ko po yun, alam ko Sige, po yun. magkwenta tayo dito. Okay, anong klaseng bigas ang gusto nyong ibenta? Siyempre yung mga commercial rice niyan, kailangan kasi yung maganda yung gas natin, di ba? Hindi, kasi maraming klase yan, di ba? Okay, so ito ha. Opo, May, alam may, ko. may special. Okay. Ang special ngayon, kung kukunin mo dito sa bantay presyo mo, kukunin ko lang ito para lang mailatag natin ng maayos itong ating itong ating ugnayan ito at maintindihan natin kung bakit nga ganong kalaking puhunan ng kakailanganin mo. Kasi nga pag nag-imbak ka kasi ng bigas din, kapag hindi mabilis yung turnover niyan, oo, alam mo na yan, di ba? Malalaunan ka eh. Oo. Yes. 3 months yata, 3 months eh. Uulan, aaraw, magmo-moist, okay? Kapag yan hindi na ibenta na mabilisan, masisiraan ka ng stock, di ba? Okay. Okay. More or less, magkano ang special rice? Andali, Paolo. Okay. Special rice sa imported 57. Okay. Sa special na local 58. Okay, 58 sige. to 57. Magkano yung sabihin na natin na regular, well-milled na lang? Well-milled, 44 po ang local. And Okay. then sa imported naman, 43 pesos. Sige. So, ipagpalagay na natin yung well-milled mo na saan ka kukuha? Meron kayong rice mill dyan? Mayroon po dito sa bayan, Kuya Ted, mayroon sige. ditong kuha ng bigas na po yung well-milled na yan. Sige. Yung well-milled na yan, kung kukuha ka dyan sa source mo, sa gilingan, magkano per kilo? Hindi pa ko tansya, magkano po yun, pagkalam ko yung bintaan ng bigas na yun is mato 5 isang sako, ganun din. Okay. 2,500. No? Opo. Ang isang sako ng well-milled rice. Okay, ipaki-compute lang ito. 2,500 i-divide mo ng 50. Kasi 50 kilos yan eh. Pakikwenta lang natin ito at maintindihan natin itong negosyong ito. Okay, so lumalabas, magkano per kilo? Lumalabas 50 pesos per kilo. 50 pesos per kilo. Okay, so ganito. Kasi kung meron kang 20,000, sabihin mo nang gamitin mo yung 5,000 doon sa pagpapaayos dyan ng pwesto mo. Kung 15,000 Opo. pesos, ilan sako ng bigas mabibili doon? Okay, Kung 15,000 pesos. Yes, i-divide mo ng 2,500. So, 15,000. O, ayan. Ang mabibili ni Kuya ay 6 Na sako, na sako. ng bigas Oo. sa 15,000. Oo, sa 15,000. Okay, Kung sige. 2,500. Okay, 6 na sako. Ganito. So siguro naman, kung bibigyan ka namin ngayon, galing din sa ating mga Happy Anonymous, no? Pwedeng panimulang puhunan mo ito. Ang atin lamang dito, kung mag-iimbak ka ng ganong karaming bigas, gaano kabilis yung turnover nito kasi ayaw din natin na masiraan ka ng produkto. Kung sakasakali ba, pwede ba nating gawin lang muna itong 15,000? Pwede naman po, Sir Ted, dahil alam mo naman po yung bigas niya kasi ang hirap tayo maubos dahil maraming nga po pitisa dito niyan, dahil malapit ang bayan, di ba? Malapit lang sa bayan, hindi. Yung sa amin lang kasi dito yan. Parang sa mga... Kasi kung magbebenta ka, kasi dyan, ako ang suggestion ko dyan sa iyo, ilantad mo yung bigasan mo. Kasi tatago mo yan, baka hindi ganun din kalaki ang kita mo. Tapos, lalantad pa kayo, Sir Ted. Lalantad pa kayo para malaman ng tao dito na may bigas ko nagbibigta. Meron ka ba diyang ibang nabibilhan sila ng bigas?
Opo naman, marami po dito. O marami dyan. So meron ka pang kompetensya, no? O yun kung sakasakali. O sige, pwede naman natin tong buuin na 20 mil, no? Palagay ko, ngayon pala makakakuha tayo ng tulong dito sa iba natin mga kababayan. Pati si Happy Anonymous, nag-aantabay lang naman yon. Sige, so kung bubuuin ko tong 20 mil, yun lang ang atin dito. Ang pakiusap ko sana sa iyo, kung maaari lang, ha? Oo. Kung maaari lang, kunan mo ng permit yan para legal. Yung paglalakad niyan, maaari mo na lang sigurong ipakisuyo o ikaw mismo kung makakabiyahe ka para lang makakuha ka ng permit sa local government at mailantad mo yung negosyo mong yan para klarong-klaro at magkatapos nga, no, kung sakasakali, baka madagdagan pa yung puhunan natin kapag nakita natin na maayos yan. Okay po, Sir Ted, yung mga request na yan, dahil marami naman akong request dito, mga napawa ng mga prestige permit na yan sa LGU. Okay naman po yan. Okay, sige. So, no problem. Alright, sige. So, ganito, ha? Okay. Ano ba itong... Ay, sorry. Okay, sige, Ito. ganito. Oo. Okay, sige. So, 20 mil ang sinasabi mo, no? Meron ka ng 2,000 kahapon. Yan. Alright, Opo, pagkatapos meron ka pang additional na 2,000 ulit, na? Tama, galing kay Happy OG, right? Yes. Tapos meron ding additional na 3,000 from Happy 11. Okay. At meron ding additional dito na 1,000 si Happy E at 1,000 si Happy Pharmacy. So may 7,000 na. Okay, so meron siya 7,000. Yes. Alright, so meron ka ng 7,000. Ha? Nag-ambag-ambaga na sila. May dagdag ngayon dyan, alright, si Happy kayo ng 3,000, 10,000 na. Okay? Nagdagdag ng tigi 1,000 si Happy Golfer at si Happy Davaoeño. So, 12,000 na. Nagbigay naman si Happy Lucky ng 2,000 ulit. So, 14,000 na. And nagbigay ngayon si Happy Anonymous siya na magsasarado sa 6,000 para sa 20,000 mo. Okay, sige ha. So, klaro ngayon ha, meron tayong 20,000 dito pero yun ang pakiusap namin kung maaari, Paulo, illegal natin ito, pwede ba? Opo, Sir Ted, alam ko naman yung legal sa illegal eh. Oh, Yan hindi naman nga. po Kasi mahirap yung nakatago sa bahay mo. Alam mo yun? Oo. Mas maganda Opo, yung naiintindihan may ko po yun. pwesto ka dyan. Meron ka namang pwede sigurong gamitin na para kaunting pwesto, lalagyan ng bigas, etc. Pati yung imbakan Opo, mo kasi. mayroon po. Oo, hindi pa pwede mag-moist yan. Masisira yan. Oo. Okay? Okay, usap, Sir Ted, pwede ba Sir Ted yung bigasan na kalakayan na parang plywood sa kahoy? Pwede yung gawin yung video yun. Oo, magtanong-tanong ka dyan sa mga maalam. Oo, kung paano yung bigasan mo. Siguro mga dalawa lang. Isang regular milled, isang well-milled. Okay? So pwede na yan. Sige po. Dalawang Opo. Ikaw na bahala magdesisyon. Ikaw na bahala. Basta Opo. bibigyan Opo. ka namin ng paunang puhunan 20,000. Kapag nakita namin yan, hindi ako nangangako dito, pero kung nakikinig ka sa amin matagal na, baka napanood mo na yung iba na natulungan ng programang Yes po, ito, ng sir. Happy Anonymous, kung Alam ko po yun. anong klaseng mga sari-sari store at grocery na nabuo natin dito. Okay? Sige po. Para masama loob mo. Hindi, Sir Ted, hindi po. Hindi. Sorry. Akala. Masaya siya. Dahil naka-happy ba? Ano? Masaya lang po ako dahil ang bagay maabot sa akin para na makatulong po sa akin pamilya. Yan po, hindi lang po sa akin sarili. Oo, hindi. Tsaka, Pamilya ko din po tsaka para meron ka ding pinagkakaabalahan dyan sa bahay mo, may ginagawa ka rin. No? Oo. Oo naman, siyempre po, para naman kasi saka lagyan ko talaga sa Ted ng lid ko yan. Yung ng recall book. Hindi ka masyadong maintindihan kasi naggagarbled yun. Sabi ko po, lagyan ko po ng recall book yan. Recall book ba? Para maging okay yung daloy ng negosyo ba? Hindi ko talaga masyadong kasi naggagarbled na masyadong malapit na siguro sa Sabi ko po, Sir Ted, nagawang ko po ng recall book yan. Hindi po ng aklat ba para maging maayos yung daloy ng business. Kailangan may negosyo, recall book. record book. Lalagyan niya ng record book yung kanyang business para maging maayos daw yung flow. Ay, Something like that. Oo. Nako. Tamang-tama yan kasi nga ang natapos niyang kurso di ba? Tama. Oo, magagamit mo ang iyong Business, di ba? Tama. Oo, Natapos business niya. administration. Yun, business ad. O sige, so ganito na lang, Paolo, pasalamat ka na ngayon pa lang. Nakaabot tayo ng 20,000, nag-ambag-ambagan. Ito ay patunay na nagtitiwala sila sa iyo. Sir Ted,
hindi ko na po maisa-isa yung lahat ng mga Happy Anonymous dahil hindi ko po maalam yung pangalan nila. Mm-mm. So, sa lahat ng mga Happy Anonymous, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nakatulong po yun sa amin para din po makatulong din ako sa pamilya ko po. Mm-mm. At sa lahat-lahat po na tumutulong dyan, God bless po sa inyo sa programa po ng Chatted Pylon. Salamat po. Maraming salamat po. God bless. Oo. At salamat din sa iyo, Paolo, sa iyong patunay sa mga kwento mo. Ang mga tulad mo ang hinahanap ng ating mga Happy Anonymous. Hindi tayo nagtatapos dito. Abangan namin ang inyong journey, ang biyahe mo dito sa iyong negosyong ito. Hintayin namin ang katuparan nito at kami magbabantay at tatawag ulit. Pag natuwa ang marami dito, sigurado ko mas matutuwa kayo. Okay, Paolo? Abangan mo yung tawag ng staff Okay namin, po, ha? Sir Ted. Okay, sige. Salamat Salamat na po. marami. Thank you. Yan nga po si Kuya Paulo Castillo. Mga kapatid, mula pa po sa Antique